Wow. Tapos tignan nyo pa yung mga ano, incoming oh. Incoming! So nandito pala ako sa garden ngayon. And then may mga kailangan nang i-harvest. Gaya nito. Yan. Yung mga eggplants natin. Yan. Hanggang dun sa dulo. Tapos ayan. Yung cherry tomatoes. Ayan oh. Yan. Tsaka dito sa kabila. Sa gilid. Yan. Tapos kahapon transplant ko tong mga sunflower. So naglagay ako ng netting. Kasi sobrang init kahapon. Ito yung sunflower kong isa dito sa kabila. Tapos yung mga okra ko malalaki na. Ayan o. Diba? Tapos madami pa akong mga ano, inaantay na cherry tomatoes oh. Ayan, itong mga to. Hanggang dun. Mga yan. So okra, talbos ng kamote. Naku, mukhang ready na to ah. Tapos yung ano ko, yung cilantro ko. Namulaklak na siya oh. Ang ganda ng bulaklak nyo. Tapos tignan nyo naman ang mga cucumber natin. Diba kaka-harvest ko lang nung nakaraan. Yan oh. Tapos dito. Yan. Ito. Tapos ito. Diba? Ang bilis niya mamunga. Ang bilis nila lumaki. And then meron dito. Pero maliit pa. Yan. And then this one. Sigurado ay ready to harvest na. Diba? Tapos ito. Mga 2 days pa siguro to. Tapos yung dalawang cabbage. Yan. Ganda niya, diba? Tsaka ito. Tapos itong mga to, okra yung mga yan. Okra. Tapos lettuce, nagtanim ako dyan kasi sayang yung space. Tapos mga romaine lettuce. Kahapon nag-harvest ako ng 4 na romaine lettuce dyan. Mukbang natin yung mga yun. Tapos broccoli. Hindi pa sila namumunga, bakit kaya? Huh. What seems to be the problem? Ayan. Ayan o. Hanggang dun sa dulo. Tapos dito nagtrim ako kahapon ng mga cucumbers. Ayan, nagtrim ako kahapon. Tapos may ready to harvest na dun isa. Yung mais, tignan nyo yung mais, namunga na. Ay, tignan nyo naman yung sunflower ko. Laki na. Ito yung giant sunflower. Mas matangkad na siya guys. Mas matangkad na siya sa akin. Tapos ito yung mais, corn. Ayan oh. Namumulaklak na sila. So halos lahat sila may bulaklak na. So ang next niyan is bunga na. Ayan oh. Dito may bunga na to eh. Ito yung bulaklak niya. Ito yung pinakamalaki sa lahat. Tapos ito bunga. Ayan oh, tingnan nyo naman. Mukhang 3 pa yung ibubunga niya. 1, 2, 3. Diba? Ito may bulaklak na yung mga yan. Yan, bulaklak na tong mga to. Ito malaki din oh. Yan. Tapos may mga zucchini ako doon. Teka, i-pollinate natin sila. Yan siya oh. Female flower, may bunga yan. Bunga yan siya oh. Tapos i-cross pollinate natin. Ito ay male flower. Pero na-pollinate na to ng mga ano, ng mga bubuyog kasi madaming bubuyog dito eh. Ayan. Gaganyan lang siya. Pero syempre pollinate din natin para let's see. Ayan, may bunga din siya doon pero nag-close na yung bulaklak niya. Madaming mga bulaklak oh. Hanggang doon sa dulo, hanggang dito. Yan, tapos doon mga bunga na yan, lahat may mga bunga na yan siya. Ayun lang. Tapos ito pala. Yung ibang variety ng sunflower ko, ito yung tinatawag kong ano, sunflower patch kasi ang dami nila dito. Alam nyo ba, akala ko hindi mabubuhay itong mga to. Tapos ito yung nabili kong ano,
butternut squash sa ano, supermarket. So binili ko siya, niluto ko, tapos kinuha ko yung seeds. Tininim ko dalawa, yun namunga. Ay hindi, nabuhay. Di ba ang galing? Eto, nag-trim ako dyan kahapon. Meron pa pala dito. Ang galing. Tapos dun. Yan. Diba? Madami na tong bunga. Maliliit pa lang. Ayun o, isa. Dalawa. Tatlo. Basta. Nagkalat yung bunga nila. They are everywhere. See? Naku, excited na naman akong magmukbang nito. I-harvest na natin tong mga cherry tomatoes kasi baka mamaya kainin ng squirrel. Maunahan pa tayo eh. Tignan nyo yung lettuce ko. Oh. Di ba ready to harvest na naman? Sabi ko naman sa inyo eh. Ganun lang pag-harvest ng lettuce. Hanggang dun sa dulo. Di ba? Ang dami. Carrots kong lalaki na. Naku, excited akong magano nito. Dito tayo. Yan yung yan yung lagay natin. Kinuha ko yun sa apartment. Saya. Wow! Diyan ka. Tapos dito tayo next. 1 2. Okay na to kasi bukas magtatrabaho ako 12 hours. Baka mamaya maunahan pa tayo ng mga cute na squirrel. Dito dalawa. Isa, dalawa. Wow. Tapos tignan nyo pa yung mga incoming oh. Incoming! Ang dami. Paano ko ay makakain lahat to? Yan, tapos dun. Tapos ito. Dami nila mamunga. Oh. Yan oh. Tapos susunod natin to. Yan. Isa. Ito ang laki oh. Jumbo. Dalawa. Dito meron pa eh. Ito. Tatlo. 4. 5. Dami na. Tapos ito. Wow. Yan. Ayaw pa niya magpakuha. Tapos kuhanin na natin kasi nasa na siya eh. Nasa lupa na siya. Insektuhin lang yan. Yan, ito okay na to. Diba? Sarap niya ni lagay sa pinakbet. Mga Ilocano. Nag-iimasan. Yan papalakayin pa natin yan. Dami ko pa dito. Hanggang doon na dulo. Yan yung buong garden. Tignan nyo gaano kalalaki yung mga sibuyas ko Jumbo. Di ba nung nakaraan nag-harvest tayo? Pero ang liliit. Ito yung mga tinira ko. Ang lalaki na. Hanggang dyan. Hanggang dun sa dulo. Hanggang dun. Tapos ito yung mga wildflowers ko. Para mag-attract ng bubuyog. Yan na siya. Di ba? Namumulaklak na din tong mga kong marigold. Yan, i-harvest na natin to. Alam nyo ba yung bagong pathway dito sa Canada? Yung caregiver pathway. Naku, kailangan mo lang is 6 months work experience. Pwede ka na mag-apply dito. I mean, dapat kailangan mo nag-aral ng caregiving or equivalent. Tapos meron kang English language. Tapos ang kagandahan, kahit in and outside Canada, pwede kang mag-apply. Hindi pa ready to. So for example, caregiver ka dyan sa Pilipinas, tapos naka 6 months ka na, pwede ka nang mag-apply. Ito, kuhanin na natin to. Pero dapat kailangan may English language ka.
English language. Yan. Yan o, di ba ang ganda niya? Eto, hindi pa ready yan. Ang liit pa niya. So kailangan mong may English language. Tapos kailangan mong mag-apply ng kailangan mong mag-apply mismo dito. So kung may kilala ka namang family members na pwede magsabi sa iyo kung may alam siyang may hiring dito, di ba? Sobrang dali nun kasi yung iba umaabot sa 5 years na sila dito, hindi pa sila permanent resident. So i-grab nyo na kung caregiver kayo dyan sa Pilipinas, tapos gusto nyong mag-apply dito, pumunta dito, sulit naman dito, tiyagaan lang talaga, alam niyo yun. Pero kung kontento naman kayo sa buhay nyo dyan sa Pilipinas, then might as well stay, because there's always pros and cons naman sa mga decision natin sa buhay, di ba? Ayan, kuhanin na natin to. Wow. There's always pros and cons, bro. Pag nandito ka, syempre yan, makakaipon ka. I mean, disclaimer, depende sa tao. Kahit mataas naman yung sahod mo pero magastos ka naman, wala din. May mga tao naman na magaling mag-ipon. Tsaka healthcare jobs talaga sobrang in demand dito sa Canada, whether caregiver, your support worker, nurses, lahat yan kasi kailangan nila dito. And once in a lifetime opportunity lang to. Pag nakuha nyo yan, permanent residency na kayo agad. Permanent resident na kayo agad. Wala nang arte-arte pa. So sa mga dyan, nagbabalak, grab it, bro. This is a once in a lifetime opportunity. Ayan. Dito yung hoodie ko. Alagay ko yung. So that's the garden update. Ito yung nakuha natin ngayon. Wow, look, beautiful. Alam nyo, ready na naman tong mga to, kaso ang dami ko kasing lettuce pa na na-harvest kahapon. Alam nyo, dapat ipamigay ko na yung mga yan. Try natin magbigay sa mga alam nyo, mga homeless kasi parang gusto lang yata nila pera, or I'm not sure, I don't want to judge. So let's see kapag nakakita tayo ng mga namamalimos, bigyan natin. Yan. So again, kapag caregiver kayo dyan sa Pilipinas or kahit saan basta meron kayong experience tapos meron kayong English language, at least CLB4, Canadian Language Benchmark na CLB4, or pwede din kayong kumuha ng IELTS, get as much high as you can. Tapos kapag nakakuha na kayo nun, mag-apply kayo through legit agency sa Pilipinas. I think Staff House is a legit. Hindi ko alam. I'm not connected to them, so just this disclaimer. Staff House or Job Bank, yun yung ginagamit dito sa government website to look for a job in Canada. So ayun, you gotta grab this because 5 years lang siya applicable. Hanggang 2029. So sayang din yun. Pangarap nyo dito kung pangarap nyo mag-Canada, grab this opportunity, bro. Tignan nyo to. Ang laki na pero wala pang bunga. May ginagawa akong mali dito. Ang lalaki na nila pero wala pa silang bunga. Tapos ito yung, naku, mukhang gagawa na naman tayo ng pasta. Ayan basil, parsley, coriander, and then parsley again. Tapos mga okra ko, nakawa! May bunga na yung mga okra natin. Yan Ilalagay ko pala yung link sa baba nung regarding sa caregiver pathway. So sayang yun.
Kasi alam nyo bang hirap maging permanent residency dito kapag kapag nagsimula ka talaga back to zero. Pero yung mga ganitong pathway, grab nyo na. Sobrang ganda niya. Sobrang swerte mo kapag may experience ka na for the last 3 years dapat meron kang experience at least 6 months for the last 3 years. Ito yung bunga ng sunflower. Bunga ba o flower? Malamang sunflower nga, edi flower. Ang gulo mo. Yan, ang laki na. Naku. Ang ganda nito kapag namunga na talaga siya. Ay, kapag bumulaklak na talaga. So, paano? Yun lang. Mas madami pala akong pinopost na na video sa YouTube regarding my life as a healthcare worker dito sa Canada. Tapos etong gardening content. First time ko mag-garden, pero tignan nyo naman, di ba? Not to brag or boast. Baka sabihin yung yabang ko, hindi po. Proud lang po ako. So, bukas ulit!